nag-aalala pa rin ako kay Trudis eh. Paano kung umaaligid sa kanya yung mga gustong pumatay sa kanya? Tapos, bigla na lang siyang balikan nitong mga to. Huwag kang mag-alala, Ched. Maraming nagmamahal kay Trudis. Hindi na natin siya papayagan ulit. May mangyari pa ulit, hindi na. Teka nga, bakit wala ka ng libing ni Upeng? Nandun ako. Ba't parang hindi kita nakita? Malayo lang. Ah, malamang-lamang, busy ka kasi kay Ma'am Hani. Hindi, Ched. Paano ba naman ako lalapit sa'yo? Kung meron nang nandun para sa'yo. Si Ronnie ba sinasabi mo? Ronnie ba pangalan nun? Sandali. Nagsaselos ka ba? Nililigaw ba siya sa'yo? Medyo. Konti lang. Ah, Parang hindi ata ako sanay sa'yo, Migs, ah. Masyado kong seryoso. Huy, may lagnat ka ba? Ha? Asan na yung angas mo? Parang naubusan ka yata ng yabang. Nyari sa'yo. hindi. Wala to. Okay lang ako. Huwag kang maingay. Huwag kang magsusumbong. Kung hindi, dudukutin ko ang mata mo! Oh! Anak! Anak, bakit? 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 Trudis? Ano nangyari? Trudis? Ano nangyari? Ituro mo, Trudis. Asan siya dyan? Siya po yun, si Bogard. Buisit na buhay to. Batong-bato na ako. Pera na, naging bato pa. Kating-katin na yung kamay ko. Gusto ko lang tapusin yung Trudis na yan eh. Ano ka ba? Pakinggan mo nga yung sarili mo. Baka tayong papatayin mo. Nakapatay na nga tayo ng isa eh. Hindi ka ba nakukonsensya? Ha? At bakit ako makukonsensya? Ang merong kasalanan, yung aso. Yun ang pumatay. Sakala mo, matagal na akong walang konsensya. Ha? Ang konsensya, salot yan. Maniwala ka sa akin, isang araw, yan ang magpapahamak sa'yo. Kung meron ka mang iniisip ngayon, kalimutan mo na. Ang intindihin mo, paano mapapaganda yung sitwasyon natin. Dahil alam mo, sawang-sawa na ako sa kakakain ng sardinas. Ano ba sabi ni Madam? Papadala doon ng pera eh. Pero check ako ng check sa ATM natin, walang laman. Hindi pwede yung kulitin mo. Sabihin mo, basta kulitin mo si Madam. Hindi pwede yung ganito, no? Ito na. Relax, ito na. Hello? Hello, ma'am. Hello, madam. Alam nyo, hindi na po pwedeng ganito eh. Kailangan magpadala ka na ng pera. Dahil pag isang araw nasira ang ulo ko dahil sa gutom, baka ano masabi ko sa mga pulis? Ano? Sino ba to? Sino tinatawag mong madam? Akin na yan. Akin na yan. Sa'yo ba to, ma? Ewan ko. Hello? Hello, madam. Ikaw na ba yan? Oo. Ako nga ito. Anong kailangan mo? Katulad nung sinabi ko sa isa kanina, ma'am, kailangan magpadala ka na ng pera. Pag hindi ka nagpadala ng pera, pasensyahan tayo. Baka idamay na kita. Relax! Relax ka lang. Magpapadala ako sa'yo ng pera. Kung gusto mo, meron pa kasamang lechon, morcon, hamon, kahit anong gusto mo para lang wag
ko malaman sikmura mo para hindi ka magutom at nang hindi kung ano-anong pumapasok din sa isip mo. Okay? Okay ba yon? Sige na. Ma, teka lang. Ang sabi ni Madam? Yun. Nakapera na tayo? Magpapadala siyang pera. Ito si Ramon Barbosa, a.k.a. Bogart. Labas-masok ito sa kulungan mula pa ng pagkabata. Mula ng pagkabata, nag-upisa to sa petty crimes, pagnanakaw, tapos napunta sa sindikato ng mga droga, drugs, tapos naging homicide at murder. Wanted ito. Kaya lang sadyang madulas. May po silang kinakausap sa cellphone. Madam po ang tawag. Oh, well, seems like may mastermind sila. At kung madam ang tawag nila rito, natural, babae. At kung walang personal na motibo sina Johnny at Bogart, malamang itong mismong si madam na tinutukoy nila ang may interes sa pagpatay kay Trudis. Wala po akong kaaway. Hindi po ako nakikipag-away. Kasi bad po yun. Sabi po ni Tita Shed, sa sobrang bait ko, madaming gusto maging tatay ko. Alam niyo po kasi, tahimik naman po talaga ang buhay namin eh. Wala naman ho kaming kaaway. Kaya nga hindi ko po maisip kung sinong magkaka-interest kay Trudis. Nagsimula lang po ang lahat nung nagtagpo si Sir Nick at si Trudis. At yun nga ho yung panahon na inakala namin. Siya ang tunay niyang ama. Yun din ang alam ko. Yun ang pakiramdam ko na anak ko nga si Trudis. Kaya ako nga kinuha eh. Pero hindi ko maintindihan bakit naman nagkasunod-sunod yung trahedya. Wala naman akong kaaway. Kung meron, bakit si Trudis ang target? Meron naman ako asawa. Nandyan yung biyanan ko, si Mami Loli. Yung anak niya, si Sugar. Pero nung minsan, nasabi sa akin ni Honey, yung asawa ko, na meron daw nakapasok sa bahay. At, well, mabuti na lang walang nangyari dahil nakasaklolo naman agad si Migs. Kaya nga, nakuha ko siyang bodyguard bigla eh. Uncle, mabait ho na tao si Sir Nick. At kahit kanino nyo pang trabahador itanong yan sa farm, wala hong may pipinta sa kanya. Tsaka, pantay ho siya sa lahat. At handa ho siyang tumulong kahit anong oras. Kaya mahal ho siya ng mga tao. Well, nung dumating si Trudis, masaya. Kasi mabait na bata yan si Trudis eh. Tsaka hindi mahirap pakisamahan, hindi mahirap mahalin. Although, hindi maalis, may konting selosan kasi meron din isa pang bata sa bahay eh. Si Honey naman, yung asawa ko, medyo nahirapan siyang tanggapin nung una. Pero eventually, naging magkakampi pa nga sila. Lalo na pag pinapagalitan siya ni Mama Loli, yung biyanan ko. Pagagalitan? Bakit? Gaano ba kalaki ang galit nito sa bata? Simpleng saway lang ba ang ginagawa niya? O may mas malalim pa siyang dahilan kaya nagalit? Well, bigat ang dugo niya kay Trudis. Siguro dahil yun sa mga sumbong ng anak niya na si Sugar. Pero tingin ko, ano lang yun eh, selos bata. Posible kayang threat si Trudis? Atensyon. Estate. O kaya inheritance.